iakyat, naku po, Santa Maria, Bulacan. Sus Maria Josep yan. Eh, magiging kulang-kulang 80 pesos na ang diesel. Higit kumula. Report, anak ng Pasig. Saan ba yan? Wala, mamamatay na kami sa gutom yata. Swerte ko pa dahil mga anak ko malalaki na. Paano kaya yung may maniliit pang mga anak? Sa nakakaawa, nakakaiyak. Hindi biro ang nakaambang price hike sa produktong petrolyo. Ngayon pa lang, umiiyak na ang mga motorista dahil double digit ang posibleng itaas sa gasolina. Ang pila sa mga gas station humahaba na at ngayong higit $100 per barrel na ang krudo. Emergency powers na ang hiling ng Pangulo. Ang Energy Department naman may show cause order laban sa ilang mga gasolinahan. Ang price hike kasi masakit na nga sa bulsa, may nang-aabuso pa. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Big time hike. Presyo ng produktong petrolyo tataas ng 17 hanggang 24 pesos kada litro ngayong linggo. Pangulong Bongbong Marcos humiling na ng emergency powers para tapyasan ang fuel excise tax. SP Tito Soto nangakong gagawin itong prioridad. Bakit nananamantala? Dose-dose ng gasolinahang nag-early price hike, pinagpapaliwanag ng DOE. PBBM nasa New York para sa working visit. Mga kritiko ng biyahe ng Pangulo, pinalagan ng palasyo. Anak ng pinatay na si Ayatollah Ali Khamenei, itinalagang bagong supreme leader ng Iran. Round of 16 next. Alex Ayala umabante sa Indian Wells Open matapos umatras si world number 4, Coco Gauff dahil sa injury. At Vincent Co at Bea Alonso, ikakasal na. Inilabas na ng Department of Energy ang inaasahang pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo ngayong linggo. Simula bukas, maaaring tumaas ang presyo ng diesel ng 17 hanggang 24 pesos kada litro. 7 hanggang 13 pesos kada litro naman ang posibleng dagdag sa gasolina. 32 hanggang 38 pesos naman sa kerosene. Pero ayon sa DOE, staggered ang magiging pagpapatupad ng sinasabing pinakamalaking price hike sa kasaysayan ng bansa. Sa loob ng 3 araw, ito ipapatupad ng Shell, Petron at Total. In 5 tranches naman daw ang ibang oil retailers. Double digit ang itataas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Bagamat uutay-utayin daw ang pagpapatupad nito, nagpasaklolo na si PBBM sa Kongreso para payagan siyang tapyasan ang excise tax sa langis. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Humiling na ng emergency powers si Pangulong Bongbong Marcos mula sa Kongreso para tapyasan ang excise tax sa langis sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil sa sigalot sa Middle East. Yes, according to Secretary Garin, nakausap po natin sila, nakikipag-ugnayan po sila at ang panawagan po ito ay gagawin po itong Lunes na po. So there will be a formal request from the President? Yes. Matatanda ang nagpatawag ng emergency briefing ang Pangulo nitong nakaraang linggo para ipaalam sa publiko ang hakbang na ginagawa ng pamahalaan. Isa rito ay ang kasiguraduhan na hihingi siya ng otorisasyon mula sa Kongreso para proteksyonan ang bansa sa pagsirit ng presyo ng gasolina na ayon mismo kay PBBM ay tataas simula ngayong araw ng 7 pesos kada litro.
17 pesos naman ang nakaambang dagdag sa kada litro ng diesel at 32 pesos sa kerosene. 6 na piso kada litro daw ang excise tax na ipinapataw sa langis kaya mainam daw kung babawasan ito ayon sa Department of Energy. Nagbabala rin ang Malacanang na kakansilahin nila ang permit na mga gas station na mapapatunayang lumalabag sa direktiba ng gobyerno at pinagkakakitaan ang kasalukuyang sitwasyon. Kay DOE Secretary Sharon Garin mismo nang galing na higit 50 show cause order na ang inihain nila ngayong araw at mukhang mas darami pa raw ang bilang ng mga hindi sumusunod sa price adjustment. Posible raw kasing sumusobra ang patong ng mga estasyon sa kanilang presyo kaya binomonitor ng DOE ang galaw ng mga ito. Nitong Sabado at Linggo lang, nasa 70 stations daw ang nai-report sa DOE na namantala sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Hindi po tayo makakontrol ng how much they charge. But in times like this, we're closely monitoring, and if we see that they are charging too much, then pwede may cancel yung permit nila. So there will be a big jump. What we have asked from the companies is kung pwede wag naman biglaan para makaplano din yung mga tao kung kailan sila magpagas. And they have agreed naman. Nakausap na raw ng ehekutibo ang Kongreso at ang economic team na Pangulo. Kaya sana raw, bago mag-recess ang Kongreso ay mabigyan na ng emergency power ang Presidente para maibsan ang taas presyo ng petrolyo. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Ikinasahan ng Energy Department ngayong Lunes ang pag-inspeksyon sa mga gasolinahan sa Metro Manila. Ang ilan dito pinagpapaliwanag ng ahensya dahil nagtaas na sila ng presyo. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit. Nasa higit 80 gasolinahan na ang ininspeksyonan ng DOE sa buong bansa. Sa pag-iikot ni Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella kaninang umaga, 3 gasolinahan ang pinuntahan niya kasama ang media. Isa sa may C5 Road sa Pasig City, isa sa Commonwealth Avenue, at isa pa sa North Fairview sa Quezon City. Tig-iisang show cause order ang ibinigay ni Fuentebella sa bawat istasyon. Wala pa kasing Martes, nagsitaasan na ang kanilang presyuhan. Sa ilalim ng direktiba ng DOE, bawal ang premature price increase at profiteering sa lahat ng gasolinahan. Itong istasyon sa Pasig City, dating nasa 51 pesos at 98 centavos ang kada litro ng diesel. Pero nitong March 7 lang, umabot na umano sa higit 79 pesos kada litro ang diesel. Sa gasolinahan sa Commonwealth, dating nasa 49 pesos at 76 centavos lang ang diesel. Pero ngayon ay nasa 71 pesos na raw kada litro. Sa North Fairview naman, nasa 49 pesos at 75 centavos ang dating presyo ng kada litro ng diesel. Nahuli ng DOE na nasa 72 pesos kada litro na ito ngayon. Ayon kay Fuentebella, may isang araw ang mga may-ari ng gasolinahan para sagutin ang show cause order. Pag may nakita po tayong violation, we are giving them this notice para magpaliwanag sa Department of Energy, sa Secretary, sa ating Director ng Oil Industry Management Bureau kung bakit sila nag-violate ng mga kondisyones na nakalagay doon sa Certificate of Compliance na binibigay ng Department of Energy. Kung hindi makakapagbigay ng sagot ang mga istasyon, posibleng humarap ang mga ito sa administrative o criminal case. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Umaaray na ang mga motorista dahil sa big-time oil price hike dala ng krisis sa Middle East. Para ito'y maibsan, isang panukala ang isinusulong ngayon ni Senador Risa Hontiveros. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. live mula sa Las Piñas City. Hannah. Corina, sa ilang oras na pananatili natin dito sa kahabaan ng Alabang Zapote Road, kapansin-pansin ang mayat-mayang pila ng mga sasakyan at motor dito sa gasolinahan sa aking likuran. Kasunod yan ng pag-anunsyo ng Department of Energy sa posibleng double-digit na pagtaas na presyo ng langis simula bukas, March 10. Nagulantang ang motoristang si Amir sa nakaambang pagsirit ng presyo ng langis ngayong linggo. Ayon sa Energy Department, 17 to 24 pesos per liter ang posibleng dagdag presyo sa petrolyo. Iakyat, naku po, Santa Maria, Bulacan. Sus Mariusip yan. Magiging kulang-kulang 80 pesos na ang diesel. Higit pa mula. Report, nak ng Pasig.
Sorry for that. Wala, mamamatay na kami sa gutom yata. Isa siyang delivery rider na as early as 6 a.m. bumabangon na para maghanap buhay. Pero sa humigit kumulang 2 hanggang 3,000 pisong gross income, nasa 1,500 na rito ang natatapyas para sa gasolina niya. Swerte ko pa dahil mga anak ko malalaki na. Paano kaya yung may manilate pang mga anak? Sa nakakaawa, nakakaiyak. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, kailangang saluhin ng gobyerno ang napipintong economic shock mula sa tumitinding oil crisis. Ang panawagan natin ngayon ay simple at hindi tingi-tingi. Kailangan ng pag-usapan, ihanda at ipasa ang isang emergency supplemental budget package na sa estima ng aking opisina ay aabot ng 52.8 billion pesos. Sa isang emergency supplemental budget na pinapanawagan ni Ontiveros, nakapasok doon ang 12 billion para sa transport subsidy, halos 3 bilyon para sa subsidy sa agrikultura, at least 38 billion pesos para sa emergency fund sa repatriation at reintegration ng mga apektadong OFW. Walang bagong pondo sa 2026 budget para sa fuel subsidy, ayon daw sa Department of Energy. At ang maaari lang gamitin ay humigit kumulang 2.5 billion pesos na continuing funds mula 2025. Pagdating naman sa mga apektado nating kababayan sa Middle East, nakikita ni Ontiveros ang pangangailangan sa large-scale evacuation at reintegration support. Posible raw kailanganin ang pondo na 38 billion para sa income support at employment ng mga uuwing OFW. Tingin ni Ontiveros, pwedeng pagkunan ng pondo para sa supplemental budget ang tinatayang 70 billion mula sa mga hindi natuloy na flood control projects noong 2025. Hindi totoo para kay Ontiveros na walang mapagkukunan ng pondo. Anya, kailangan lang daw pag-usapan, pag-isipan at agad itong aksyonan. Kakailanganing pera, always where there's a... Corina, karamihan sa mga gas station na napuntahan natin, pumapatak sa around 60 to 65 pesos per liter ang presyo ng diesel. That is as of this afternoon. At paiba-iba naman yung presyo pagdating sa gasoline. Sa ngayon, tila pinagbabawal yung pag-interview ng mga media sa bawat gasoline station na napuntahan natin. Alinsunod daw sa utos ng kani-kanyang management. At pagdating naman dun sa iba pang mga nakausap natin kanina na mga motorista na tumangging magbigay ng pahayag sa kamera, nakikita raw nila na tila domino effect itong posibleng mangyari dahil nga posibleng masundan ito ng pagtaas naman ng presyo ng mga bilihin at anila, panahon na raw dapat para sa gobyerno ng humingi ng abiso o advice sa real economists. Balik sa'yo, Corina. Okay, sana lahat tayo ay nakapagpa-full tank na, no? At iisipin din natin yung taas naman ng presyo ng kuryente pagkatapos ng lahat ng yan. Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Las Piñas City. Tiniyak ng PNP ang mahigpit na pagbabantay kontra hoarding ng mga produktong petrolyo. Sa gitna pa rin ito ng nakaambang big-time oil price hike dahil sa tensyon sa Middle East. Paigtingin din ang police visibility sa mga gasolinahan at magbibigay ng law enforcement support sa Department of Energy. Nanawagan din ng PNP sa publiko na i-report sa 911 ang hoarding ng oil products. Handa raw silang magsampa ng kaso sa mga mananamantala sa sitwasyon. Kung tuluyang tatapyasan ang excise tax sa langis, dapat daw tapalan ang mawawalang pondo ayon sa isang dating NEDA chief. May suwestyon din ng isang dating Energy Secretary para tugunan ang big-time oil price hike. Narito ang agenda report ni Robert Tan. Sa gitna ng pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa tensyon sa Middle East, umigting ang panawagan na tapyasan ng excise tax sa langis. Pero sa Business 360 ng Billionaire News Channel, sinabi ni former National Economic Development Authority Secretary Winnie Monsod na kinakailangan ito ng masusing pag-aaral. Ipinatupad-an niya ang naturang buwis para makontrol ang paggastos ng publiko sa gasolina at transportasyon.
And if you reduce excise taxes, that means prices of oil will remain low. We have a shortage, and you have remaining low. What the market is supposed to ration. So if there is a shortage, prices should go up. That's the rationing function of markets. With up, people will decrease their they're not going to spend on oil as much. Spend it on substitutes. Makakaapekto rin anya sa government revenue kabilang na ang funding sa edukasyon at infrastruktura ang pagbaba ng value-added tax. Maaring solusyon para kay Monsod ay buwisan ang mga bilyonaryo. All I'm saying, Mikey, is you say you want to reduce or you want to remove a value-added tax, then you please give me a tax measure that will get the same revenue from a different set of people. And the set of people that I'm talking about are the very rich. Sa programang The Spokes naman, sinabi ni former Energy Secretary and now late Governor Jericho Petilla na epektibo ang targeted subsidies para tugunan ang krisis sa langis. Kung meron kang crisis because nag-privatize ka na, I think the biggest tool ng government is actually subsidy. Okay. Because subsidy, pwede kang pumili. Okay? Pag pangkalahatan, pati yung mayayaman nagbe-benefit kung tutuusin. Gawin natin, tingnan natin anong sektor ba ang pinaka-affected dito at pinakamaraming tao? Public transport. So, balik tayo sa panahon rin ni Pinoy ito, tsaka ni GMA, na bigyan natin ng subsidy ang transport. Mga jeepney drivers, bibigyan mo ng voucher. Sabi nila, paano pag binenta yung voucher? Hindi bibenta yan, hanap buhay nila yan. Okay, they'll really use it for their own business. You're referring to targeted subsidies, not a full subsidy for all, di ba? Nasa higit $100 per barrel na ang global oil prices dahil sa gyera sa Iran. Para sa agenda, Robert Tan, Billionaire News Channel. Pinangalanan na ang bagong Supreme Leader ng Iran, kapalit ng nasawing si Ali Khamenei. Si US President Donald Trump naman, minaliit ang epekto ng gyera sa Iran sa presyo ng langis sa global market. Narito ang agenda report ni Francis Folve. May bagong Supreme Leader na ang Iran at isa rin itong hardliner. Siya si Mojtaba Khamenei, anak ni Ali Khamenei na napatay sa unang salbo ng airstrikes ng Amerika at Israel laban sa Tehran. Maaaring ikagalit lalo ito ni US President Donald Trump dahil una na niyang sinabi na dapat aprobado ng Estados Unidos kung sino man ang susunod na mamuno sa Iran. Nasa ika-10 araw na ang sigalot sa Middle East. Walang humpay pa rin ang pagbomba ng US at Israel sa military facilities ng Iran, kabilang ang mga drone base. Tinarget din ang ilang oil depot. Dahil sa gera, nasa higit $100 per barrel na ang presyo ng langis sa global market. Huling sumipa sa ganyang halaga ang krudo noong 2022 nang lusubin ng Russia ang Ukraine. A very small price to pay for USA. Ayon kay Trump, babagsak din anya ang presyo ng langis kapag napulbos na ang nuclear threat ng Iran. Iran were doing very well. Somebody said, how would you score it from 0 to 10? I said, I'd give it a 12 to a 15. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. Nasa higit 1,300 na ang namatay sa gera sa Iran. Umakyat na rin sa 7 ang bilang ng mga US military service member na nasawi sa counter-offensive ng Tehran. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Panibagong demanda ang kinakaharap ngayon ng mga dati umanong bagman ni Zaldico. Isang mambabatas at isang pari ang mga naghain ng reklamo. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Magkasabay na naghain ang magkahiwalay na cyber libel complaint sa National Bureau of Investigation sina mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima at Bahay Kalinga founder Father Flavie Villanueva laban sa kampo ng mga nagpakilalang 18 ex-Marines at bagmen umano ni resigned Congressman Zaldico. Paglaban daw ito ni de Lima sa anyay panibagong pagtatangka para sirain ang kanyang reputasyon.
Kasama sina De Lima at Villanueva sa idinawit ng ex-Marines na tumanggap umano ng mali-maletang kickback mula sa maanumalyang flood control projects. Kalaunan sa isang panayam ay inamin ni Baligod na oversight lang ang pagkakasama ni De Lima sa listahan. Whether nasa maleta, whether sa paper bag o sa kaanumang container, yan po ay kasinungalingan. Libel, defamation of my name, besmirching my reputation, smearing my name. Hindi ko na po sila papayagan na gagawin ito lagi sa akin, na sinisiraan ang aking pangalan, ang aking reputasyon. Una na ring itinanggi ni Villanueva na ang Bahay Kalinga na kumakanlong sa mga biktima ng extrajudicial killings ay tumanggap ng pera galing kay Ko. Kabilang din kasi sa alegasyon ng kampo ng mga nagpakilalang dating Marines na ang kickbacks daw sa flood control scam ay ginamit na pampondo sa investigators ng International Criminal Court. Pahayag to na yung panonokhang ng buhay ay kaduktong sa panonokhang ng katotohanan. Sobra na. Hindi na natin papayagan ito. Tutuldukan at tinutuldukan na natin ito sa paraan ng pagsasampa ng kaso sa kanila. Kwenestyon din ng kanilang kampo ang timing ng paglantad ng umano'y bagmen na tila isinabay sa confirmation of charges hearing ni former President Rodrigo Duterte sa ICC at sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. May political agenda ito na gusto nila talagang ilihis, i-distract ang atensyon ng publiko sa mga seryosong issue of accountability. That is a plausible basis na sasabihin na galing sa Duterte camp. Kasi nga yung timing, impeachment and then yung sa ICC. So sino makikinabang? Sila. Pagkatapos sa NBI, sa Department of Justice naman nagtungo sina De Lima at Villanueva para naman maghain ng perjury complaint laban sa mga umano'y bagman. Hiningi na ng Billionaire News Channel ang panig ni Baligod hinggil sa mga reklamo pero wala pa itong tugon sa ngayon. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Inireklamo na rin ni Bucor Chief Gregorio Katapang ang mga dati umanong bagmen ni Zaldico. Pinadidisbar din niya ang abogado ng grupo. Narito ang agenda report ni Ryan Reloban ng Abante. Naghain na ng reklamong perjury at cyber libel sa DOJ Office ng Prosecutor General si Bureau of Correction Director General Gregorio Katapang Jr. laban kay Attorney Levito Baligod at 18 nagpakilalang ex-Marines. Sa mga naging alegasyon kasi ng mga dati umanong Marines, nag-deliver umano si Katapang ng nasa 8 maleta na may laman daw na pera kay Resign Ako Bicol Party List Representative Zaldico kaugnay sa maanumalyang flood control project. Mariing itinanggi ito ni Katapang sa kanyang affidavit kung saan iginiit niya na wala siya at ang Bucor na ganong kalaking halaga ng pera. Anya sa loob ng maraming taon niya sa gobyerno, kailanman ay hindi siya nadawit sa kahit anumang anomalya. Kasi kung may mga pera naman ng Bucor, ginamit naman po sa construction. At saka wala naman po kaming DPWH projects, wala po kaming ghost project. At hindi po kami na-involved sa whatever anomalies na sinasabi nila. Pinabulaanan din ni Katapang ang mga paratang naninakaw niya raw ang budget sa mga pagkain ng mga PDL kada araw. Giit ni Katapang nakakalungkot at masakit para sa kanya na ireklamo ang mga nakatrabaho niya ng mga sundalo noong siya ay Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Pagkakataong ito ay hindi ko po kayang palampasin ito dahil panininang puri na po ito. Demolition job na po ito. So paumanhin na lang ng mga 18 Marines kung they were just way late to implicate me in this case or in this anomalies. Hiling ni Katapang na malinis ang kanyang pangalan sa lalong madaling panahon at i-withdraw ng mga dati umanong Marines ang mga naging pahayag laban sa kanya. Wala namang ideya si Katapang kung sino ang nasa likod nitong mga ibinabatong akusasyon laban sa kanya. Kasabay nito, naghain din si Katapang ng disbarment case sa Korte Suprema laban kay Attorney Baligod na tumatayong abogado ng umano'y ex-Marines. Para sa agenda, Ryan Reloban, Abante. Sa gitna ng kontrobersya, pinipili ni Congressman Eric Yap na kumapit sa pananampalataya.
Nag-post ang Benguet representative ng kanyang litrato sa harap ng Christ Commission Fellowship. Anya sa caption, he was broken because God has a plan for him. He learned din daw to fully surrender his life kay God at magtiwala sa kanyang mga plano. Kumpiyansa raw ang kongresista that God will restore him. Isa si Yap sa mga sinasabing sangkot sa flood control scandal. Una nang nagbitiw bilang ACT-CIS Party List Representative ang kanyang kapatid na si Edvic Yap matapos ding madawit sa issue. Malacanang pumalag sa mga bagong banat ni na VP Sara at Harry Roque. At mansyon ni Rihanna sa Los Angeles pinagbabaril. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Humahaba na ang mga pila sa ilang mga gasolinahan sa Metro Manila dahil sa inaasahang double-digit price hike bukas. Yan ang agenda report ni Che Sulit live mula sa Philcoa sa Quezon City. Check kumusta na ang sitwasyon dyan. Yes, Corina, mahaba ang pila ng mga sasakyan dito sa gasolinahang ito sa Commonwealth Avenue. Bunsod ito ng paghahanda ng mga motorista sa inaasahang pagtaas ng presyo ng gasolina bukas na Martes. Inaasahan ang dagdag presyo ng diesel, gasolina at kerosene. At gaya ng nakaugalian ng maraming Pinoy, last minute ang pagkilos at pagpapakarga ng gasolina ngayong bisperas ng big time hike. Ayon sa DOE, isusulong na ang staggered price hikes ngayong linggo. Habang hindi pa naman ibinababa ang bagong pump prices, badagsa pa rin ang mga motoristang gusto nang magpa-full tank. Nakausap naman natin ang ilan sa kanilang magpapagas dito. Besides the taas ng price, we're not sure kung what's going to happen in the next week or two. So at least it's full tank. So any time of emergency. Para matipid ng konti. Para bukas. Kasi malaki ang tatas. Diba? Dagdag na mga nakausap natin dito, masyadong malaki ang nakatakdang dagdag sa presyo ng petrolyo at makakasira talaga sa budget. Pero wala naman daw magagawa ang mga motorista, kaya maghihigpit na lang sila ng sinturon. Sa kasalukuyan, Corina, tuloy-tuloy lang ang pag-arangkada ng mga motorista dito sa gas station sa Commonwealth para may laman na ang tangke ng kanilang sasakyan sa mga susunod na araw. Corina? Maraming salamat, Che Sulit. Nag-uulat ng live mula sa Philcoa sa Quezon City. Samantala, wala pa raw natatanggap na official communication si Senate President Tito Soto sa hirit na emergency powers ni PBBM para tapyasan ang excise tax sa petrolyo. Pero pagtitiyak niya, hindi ito problema. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ipapaprioridad ni Senate President Tito Soto ang anumang hiling na mabigyan ng emergency powers si PBBM para matugunan ng gobyerno ang tumataas na presyo ng langis sa bansa. Sa ambush interview, sinabi ni Soto na hindi pa niya natatanggap ang opisyal na komunikasyon mula sa Malacanang. Pero inaasahan na niya ito ngayong gabi hanggang bukas. At kapag natanggapan niya, ay agad niyang ibibigay sa kaukulang komite ng Senado gaya ng Ways and Means, Finance at Energy Committees. Hindi pa naman tayo currently nangarailato but only. But we'll prepare for it. Basta kami, na Senate ko, ano may tutulong kami sa Executive Department, you can be sure that we will do our best. Ipa-prioritize SP yung emergency powers? Yes. Okay. Discuss it.
Sinigundahan ito ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Ayon pa kay Lacson, tanging ang mga ayaw lang matulungang makaahon sa paghihirap ng mga kababayan ang tatangging mabigyan ng emergency powers ang Pangulo. At most priority niya para sa Senado ang pagtalakay para rito. Una nang inanunsyo ng Malacanang na magpapadala ng opisyal na komunikasyon sa Kongreso para sa kahilingang emergency powers para bawasan o alisin ang excise tax sa langis upang maiwasan ang pagsirit palalo ng presyo nito. Sa anunsyo ng Department of Energy, nasa 17 hanggang 24 pesos ang itataas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa sa linggong ito. Pero uutay-utayin daw ang pagpapatupad nito. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante. At tulad sa Senado, suportado rin ng Kamara ang hirit na emergency powers ni PBBM para tapyasan ang excise tax sa langis. Pero tinitimbang din ito ang negatibong epekto ng hakbang sakaling di maayos na maipatupad. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Mabilis tumaas pero mabagal bumaba. Ito ang patutsada ng mga kongresista kaugnay sa presyo ng produktong petrolyo. Sabi nila, tila nananamantala ang ilang kumpanya ng langis. Kapag ang fuel is going up, within 1 week, ang bilis ng taas natin. While if the fuel is going down, ang hina ng baba natin. Pero giit ng Department of Energy, ayon sa batas, wala naman kasi silang direktang kapangyarihan na kontrolin ang presyo ng petrolyo. The price is now is not the highest in history, but the one coming from the one that will be implemented tomorrow will be the highest jump. We're estimating it's an deregulated industry, so we do not have the powers to regulate the price. We monitor, they report, they justify. What's positive about the news today is that they have agreed to stagger it. Stagger in the sense that in the whole week, hindi isang bagsakan na 20 pesos kaagad tomorrow. Nagpapatuloy ang diskusyon sa Kamara kaugnay sa hirit ng Malacanang na bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na suspindihin ang excise tax. Sa pagdinig kanina, ipinakita ng Department of Finance na milyong halaga ng pondo ang mawawala sa kita ng gobyerno sakaling mabura ang excise tax. Ayon sa kagawaran, aabot sa halos 136 billion pesos ang revenue loss sakaling ma-abolish ang excise tax simula Mayo hanggang Disyembre ngayong taon. Noong nakaraang taon, nakakuha ng pinakamalaking kita sa excise tax ang pamahalaan mula sa gasolina na may halos 48%. Nasundan naman ang diesel na may halos 41%. Kerosene ang may pinakamataas na halaga ng excise tax na may 10 pesos kada litro. 6 pesos naman kada litro sa diesel at 3 pesos sa LPG. Sa kabila nito, pagbibigyan ng Ways and Means Committee ng Kamara ang hirit ni Pangulong Marcos na magkaroon ng kapangyarihan para suspindihin ang excise tax. Hindi natin sinususpend pa ang hindi Congress ang nagsususpend, pero binibigyan natin yung power na ito sa presidente mismo because he is in the best position. Nilalagay lang natin yung mga limits within which kailan, paano at gaano katagal niya lang pwedeng i-exercise ang pagsususpend ng excise tax. Aminado ang komite na malaki ang mawawala sa kita ng Pilipinas. Kaya ang pangamba nila, kung sakaling hindi maayos ang implementasyon nito, malulugi ang bansa. Kailangan daw mapatunayan ng mga kumpanya ng langis na naibawas nilang excise tax sa presyong ipatutupad nila. Hihingi ang Pangulo ng paraan kung paano mapapababa ang presyo ng gasolina. At kung hindi yun mangyayari, ay talagang napakalaking aksaya ng oras natin dito na nung pala ang makikinabang lang ay mga oil companies. Kailangan ding maging mausisa ang bawat ahensya ng gobyerno, partikular na ang DOE, para hindi makagalaw ang mga mapagsamantalang kumpanya. Para sa liderato ng komite, 6 na buwan hanggang 1 taon lang pwedeng itagal ng suspensyon ng excise tax dahil kailangan ng pondong ito para sa maraming proyekto ng gobyerno. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Inaasahang magiging mabunga ang 2-day working visit ni PBBM sa Estados Unidos. Bukod sa usaping seguridad, target din talakayin sa sidelines ang pamumuhunan sa bansa. Narito ang agenda report ni US Correspondent Don Tagala.
Linggo ng hapon dumating si Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika, kasama si First Lady Liza Marcos at ang Philippine delegation sa pagdating ni PBBM sa kanilang tinutuluyang hotel sa Midtown Manhattan dito sa New York. Sinalubong ang Pangulo at ang unang ginang nina Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez at Philippine Permanent Representative Enrique Manalo. Magiging abala ang Pangulo sa kanyang working visit sa Amerika. Sa kanyang work visit mula March 8 hanggang 10th, magbibigay ng mensahe ang Pangulo sa 70th session of the Commission on the Status of Women sa UN ngayong Lunes. Isang milestone kasi ang 2026 dahil signatory ang Pilipinas sa Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women na nilagdaan noong 1980 at ratified noong 1981. Ang Pilipinas ang kauna-unahang bansang ASEAN ang lumagda dito. Nakatakda ring magbigay ng mensahe ng kapayapaan si PBBM sa harap ng 193 member states ng United Nations. Ito ay special session convened by the President of the General Assembly para lang sa Pilipinas. Naniniwala ang Pangulo na importanteng malaman ng member states ng UNGA na may maiaambag ang Pilipinas sa UN Security Council. Kaya naman ito na raw ang tamang panahon para palakasin ng Pangulo ang bid ng Pilipinas para sa isang non-permanent seat sa UN Security Council. Ito po ay makakapag-angat ng ating kredibilidad upang mapakita natin na tayo'y leader para sa kapayapaan. At maliban po dyan, pati po ang pagiging, ang integridad ng Pilipinas upang gampanan ang kanyang tungkulin para mas lumawig pa ang pagtawag sa pandaigdigang kapayapaan. Ayon naman kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, mahalaga rin ang pagkakaroon ng pwesto sa UN Security Council sa Philippine-China Maritime Dispute sa West Philippine Sea. Having a seat at the Security Council is going to be a major impact for us since, as we all know, the United Nations is an important body and it is the one that has decided on our arbitration award. Naniniwala din si Ambassador Romualdez na ang call for peace ni PBBM ay makabubuti rin para sa bansa. Obviously, the economy of the world will be affected if it's a prolonged conflict. And secondly, which is also very important for us, especially for the President, is the overseas workers that we have in the Middle East. We have quite a large number of overseas workers in that area, and that is a major concern for us. Nakatakdang magkaroon ng bilateral meeting si PBBM at si UN General Secretary Antonio Guterres. Pagkakataon din ito para mai-promote ng Pangulo ang investment opportunity sa Pilipinas at palakasin din ang economic partnerships ng bansa sa iba pang UN member nations. Para sa Agenda, Don Tagala, Billionaire News Channel, New York. Umalag ang Malacanang sa mga bagong pambabatikos laban sa administrasyon. Crab mentality raw kasi ang pinaiiral ng mga kritiko. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Abot New York City ang pagbanat ng palasyo sa mga kritiko ng administrasyon na pinupuna ang paglipad ng Pangulo sa Estados Unidos sa gitna ng sigalot sa Middle East. Si former presidential spokesperson Harry Roque pinuna ang latest post ni First Lady Liza Araneta Marcos sa isang pagtitipon sa Goldenberg Mansion noong March 6. Sa post ng unang ginang, nakasama rin sa Philippine delegation sa New York, bida ang all-female ensemble bilang pagpupugay sa mga kababaihan sa International Women's Month ngayong Marso. Caption naman ni Roque, Latina Manila Party, tuloy pa rin ang ligaya sa gitna ng giyera. Sagot ng Malacanang, hindi lamang po ito isang event, mga estudyante po ang kinukumbida rito ng unang ginang. Mga estudyante na para mabuksan ang kanilang isip na ito ang meron tayo. Ito ang maipagmamalaki natin. So hindi po ito isang marangyang event. Ito po ay para sa kultura, sa talento, sa talino ng mga Pilipino at mga estudyante at mga kabataan po ang iniimbita rito. Sinagot din ni Palace Press Officer Claire Castro ang kritisismo ni Roque at Vice President Sara Duterte na madali lang magpauwi o mag-repatriate ng mga kababayang naiipit sa sigalot sa Middle East. Diyan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip at hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views,
pero hindi po ito naaayon sa realidad. Sinabi kasi ng bise na napakadali raw magpadala ng mga eroplano sa Middle East at marami raw ang mga Pilipinong ayaw umuwi dahil takot nang walang mauwi ang trabaho sa ilalim anya ng Marcos Jr. administration. Ayon sa Malacanang, kung hindi raw nakabase sa katotohanan at puro lang chismis ang suhestyon ng mga opisyal, ligwak daw ang Pilipinas. So mas maganda po talaga ang isang leader natin ay marunong mag-isip, marunong magdesisyon, hindi para pansarili lamang kundi para sa buong bayan. Inihambing naman ng palasyo sa Talangka si Senador Rodante Marcoleta. Yun lang po kasi ang hindi nagiging maganda sa iba nating mga kababayan. Instead na maging positibo, mas nagiging negatibo po. Mas nadidinig pa ang pagbagsak sa integridad ng Pilipinas, parang Talangka na pilit ibinabagsak kung anuman ang kapasidad ng ating bansa. Ito ay matapos questionin ni Marcoleta kung bakit pa nag-aabala ang Pilipinas na kumandidato for a non-permanent seat sa UN Security Council. Tanong ni Marcoleta rito, ano raw ba ang mapapala ng bansa rito? Ayon sa palasyo, wala raw ibang pagkakataon kundi itong paglipad ng Pangulo sa New York para ipakita na kaya ng Pilipinas gampanan ang responsibilidad bilang isang non-permanent member ng Konseho. Boses daw ng Pilipinas ang nakataya sa pagdalo ni PBBM sa United Nations. Kaya sa gitna ng tunggalian sa gitnang silangan, ang panawagan ng Malacanang sa mga Pilipino, huwag maghilahan pababa. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Sibak na sa pwesto ang isang opisyal ng DMW matapos umanong makipagsigawan sa mga OFW sa Bahrain. Ayon yan mismo kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacda. Sa viral video, makikitang pinapaalis ng empleyado ang mga Pilipinong nasa labas ng embassy. Nag-ugat daw ang tensyon matapos malaman ng mga ito na makakakuha sila ng $200 na ayuda dahil sa krisis sa Middle East. Pero pinaalis sila ng DMW staff. Sinupladahan at sinabing wala umanong pondo para rito. Nagpapatuloy pa ang investigasyon sa insidente. A 30-year-old woman is arrested after firing numerous shots sa Beverly Hills mansion ni Rihanna. Ayon sa reports, nasa bahay mismo ang pop star, but she was unharmed. Nangyari umano ang shooting past 1 p.m. local time nitong March 8. According to the Los Angeles Times, some 10 shots were fired from a vehicle across the street. A round even went through a wall of the house. No word yet sa motive ng shooting. Looks like wedding bells are ringing for Pure Gold heir Vincent Co and actress Bea Alonzo. Lumabas kasi ang pangalan nila sa marriage banns ng St. Peter the Apostle Parish Church in Manila. Marriage banns are public notices of upcoming weddings and are typically posted to identify any impediments sa kasal. Ayon naman sa aming source na close sa family ni Bea, ang alam niya next year pa ikakasal ang dalawa. Pero malapit daw talaga si Vincent sa kanyang pamilya. He attended daw the recent family day sa bahay ng ina ni Bea sa Greenwoods Village in Pasig City. August 2025 nang kinonfirm ni Bea na in a relationship siya with Vincent. Spotted na naman si Liza Soberano this time sa 23rd Unforgettable Awards. Held at Fairmont Century Plaza, the event celebrates Asian Americans and Pacific Islanders' excellence in entertainment and culture. Kabilang sa mga dumalo ang cast ng EXO Kitty and ang live adaptation ng Avatar The Last Airbender. Honorees include K-pop Demon Hunters, Bowen Yang, and Chloe Zhao, who took home the Global Icon Award. This comes days after Liza was also seen courtside sa NBA game ng Los Angeles Lakers at New Orleans Pelicans. The Kardashian-Jenner clan is getting bigger. On Instagram, Brody Jenner announced na magiging big sister na ang anak niyang si Honey. This September, he also posted their family picture with Honey kissing the baby bump of his wife, pro surfer Tia Blanco. Todo suporta ang kanyang relatives, including his mom, Linda Thompson. Anya, she can hardly wait to hold another little baby Jenner. Brody and Tia welcome Honey in 2023 and later tie the knot sa Malibu. Mining tycoon Joseph C. humarap sa Senado.
At Michelle D. naghain ng reklamong perjury laban kay alias Totoy. Susunod yan sa agenda. Check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang southbound lane. Pang-aabuso umano ang kinakaharap ng mga kababaihan saan man sa mundo. Kaya panawagan nila ngayong International Women's Month, tuldukan na ang karahasan. Yan ang agenda report ni U.S. correspondent Henny Espinosa. Mula sa mga kalsada ng Washington, D.C. hanggang sa mga pampublikong plaza sa iba't ibang bahagi ng mundo, ipinagdiwang ng mga nagprotesta ang International Women's Day na may isang mensahe, hustisya at mas matibay na proteksyon para sa mga kababaihan. Libo-libo ang nanawagan ng pananagutan sa mga kaso ng karahasan laban sa kababaihan. Ayon sa kanila, bigo ang mga pamahalaan na protektahan ng mga babae laban sa pang-aabuso, pagsasamantala at sari-saring krimen. Dito sa Daly City, California, mas payak ang paggunita ng International Women's Day. Nagsagawa ng press conference ang Filipino-American Council member na si Jocelyn Manalo, kasama ang kapwa Pinay na si Lizelle Lucero. Ang ina ni Francis Lucero na binaril at pinatay ng kanyang estranged partner sa harap ng kanilang dalawang munting anak. Mula nang mapatay ang kanyang anak, naging outspoken advocate si Lizelle para sa mga biktima ng domestic violence tulad ni Francis. Kamakailan lamang, itinalaga siya bilang kasapi ng Women's Commission ng Daly City. While we celebrate our women's accomplishments, we must also acknowledge the ongoing challenges many women still face today, including violence, inequality, and the barriers to opportunity. I am speaking today to say to every woman who may be suffering in silence, no woman, no family deserve to live in fear or in domestic abuse. Ayon sa mga advocates, ang karahasan sa mga kababaihan ay hindi lamang nangyayari sa loob ng tahanan. Sa iba't ibang panig ng mundo, kapag may giyera at instability, mas lalong nalalagay sa matinding panganib ang mga kababaihan. Nagpahayag ng matinding pag-alala ang UN Women sa lumalalang tensyon sa Middle East dahil umano sa growing risk laban sa mga babae. Nanawagan sila sa lahat ng partido sa conflict na mag-de-escalate at igalang ang international law. Para sa agenda, Henny Espinosa, Billionaire News Channel. Kailangang paigtingin ang ugnayan ng mga ASEAN member habang lumalala ang sitwasyon sa Middle East. Kung paano ito ma-achieve, alamin sa agenda report ni Ivy Reyes. Isa ang sigalot sa Middle East sa dahilan kung bakit magdadaos ng Business Environment Forum ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ngayong taon. Nagbabago na raw ang trading dynamics dulot ng geopolitical issues na kinahaharap ng rehiyon. Kaya naman, the forum is timely given recent geopolitical developments in the world. The conflict in Middle East, the ongoing trade war between the US and China, the weaponization of tariffs, and the changing dynamics between former trading partners are just some of the things that have made the global landscape an unpredictable environment.
Ayon kay Trade Industry Foreign Trade Service Corps Executive Director Benedict Uy, layo ng forum na ito na palakasin ang posisyon ng ASEAN Bloc bilang isa anyang attractive destination para sa mga foreign investment. Ang mga nabanggit na sigalot ni Uy nakasasagabal daw sa progreso at nakikita ito sa paglipat bakuran ng mga dating kaalyado sa ekonomiya. Bukod sa pagpapalago sa business environment sa Timog Silangang Asya, prioridad daw ng forum na ito ang public-private partnerships at digitalization na isa sa key aspects ng chairship ng Pilipinas para sa ASEAN 2026. By facilitating high-level exchanges and practical solutions, the ABEF complements the ASEAN Economic Ministers Retreat, helping to set the stage for further collaboration and action across the region. Side event lamang ang ASEAN Business Environment Forum bago ang ASEAN Economic Ministers Retreat sa March 13 at gaya ng dinaluhan ni PBBM ni ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum noong Pebrero, goal ng forum hindi lang daw policy stability kundi ang mismong implementasyon nito. At ang pagtanggal sa bureaucratic inefficiency at korupsyon ay masasagot daw talaga ng digitalization. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Mainit na naman ang ulo ni Senador Raffy Tulfo sa pagdinig ng Senado kanina. Bukod kasi sa issue ng kontrobersyal na Chinese businessman na si Joseph C., higit 1,000 pekeng birth certificate pa umano ang hindi nakakansela ng gobyerno. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ano kayo? Inutil kayo o inutil kayo? Hindi nakaligtas sa mga banat ni Senador Raffy Tulfo ang mga kinatawan ng Office of the Solicitor General sa pagdinig ng Committee on Justice and Human Rights sa issue ng citizenship ng negosyanteng si Joseph Quez C. Sa ulat kasi ng Philippine Statistics Authority, higit 1,400 na mga hinihinalang peking birth certificate na ang naisumite nila sa OSG simula noong 2024 para masimulan ang proseso ng pagkansela ng mga ito. Pero nabatid ng mababatas na mayorya rito ay nakabinbin pa sa OSG. Your Honor, we cannot be privy to cases not assigned to us. Well, sabi lang ni PSA, in-endorse na sa inyo noong 2024 pa. Tapos ngayon sabi mo hindi ka privy. Yes, Your Honor. I'm sending a chat. Then ba't ka pa pumunta rito kung hindi ka pala privy doon sa mga sinasabi nitong si Atty. Ambatali? Your Honor, I was invited because we are the ones handling the Joseph C. case. But you know that, like what Senator Erwin said, na you will be asked these kind of questions. Kasi we're talking about citizenship nito mga Chinese na obtained fraudulently yung mga birth certificates nila. So you should have did some research. Kasi kami, nag-research kami rito bago kami umupo rito. Kayo pala, basta upo ka lang dito. Bahala na si Batman, parang ganon. Huwag naman po. Una nang nagisa ang kinatawan ng PSA sa pagdinig matapos sitahin ni Senator Risa Hontiveros kung bakit ngayong Marso lang inendorso sa OSG ang pagkansela sa birth certificate ni Joseph C. Disyembre pa kasi na i-report ng PSA sa Senado na maraming irregularidad sa pagkaka-issue ng birth certificate kay C. Aminado ang PSA na nagkaroon ng delay sa kanilang panig, bagay na hindi maganda sa pagdinig ng Senadora. There won't be other cases. Even if there should be other cases. Kasi yung ibang mga tanong ko dito ay ilan na yung nasa parehong sitwasyon ni Joseph C. dito sa loob ng ating bansa. There won't be other cases. If the PSA will drag its foot in doing not what the committee demanded it to do, what it said it would do. Sabi ni Senator Tulfo, ipapanukala niya ang pagbuo ng batas na magbibigay ng kapangyarihan sa PSA na desisyonan ang pagkansela sa mga fraudulent birth certificate. Matapos naman unang ibalita ng Bureau of Immigration na hindi makadadalo dahil sa pananakit ng dibdib, ay dumating sa Senado si C, kasama ng doktor mula sa BI. Nagsumite ang kanyang abogado na si Attorney Alma Malyonga ng kopya ng desisyon ng Court of Appeals na pagpabor sa kanyang petition for habeas corpus at ang utos ng Appellate Court na mairelease siya sa kustodiya ng gobyerno. Inaresto si C noong 1 taon matapos magmatch ang kanyang fingerprints sa Chinese citizen na si Zhong Zhenchen. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Naghain na ng writ of preliminary attachment ang Sandigan Bayan 5th Division laban sa 16 na ari-arian ni resigned Congressman Saldi Co. Sa pamamagitan nito, maaari raw magkaroon ng karapatan ang pamahalaan na bawiin ang assets ni Co na konektado sa isang dike project sa Oriental Mindoro. Ibig sabihin din, pansamantalang nasa pangangalaga ng Anti-Graft Court ang mga assets ni Co
habang gumugulong ang kaso. Sangayon sa rules of court, sinisiguro lang nito na sakaling mahatulan siyang guilty, posibleng pambayad ito sa kanyang civil liabilities. Miss Universe Philippines 2023 Michelle D files a perjury complaint against alias Totoy dahil umano ito sa conflicting statements ng former driver ni Rian Ramos. Sa affidavit sa NBI and Makati Prosecutor's Office, Totoy is accused of stealing an angpao that contains sensitive material from Michelle, Rian, and Samantha Pandillo. After allegedly admitted to the NBI na kinuha niya ang angpao, binawi niya raw ito sa counter-affidavit sa qualified theft case that Michelle filed. We want the NBI to have knowledge about this, no? Na si Mr. Barro executes a lot of affidavits na may iba-ibang alegasyon. And how can we trust the credibility of this person if we can just change statement in one affidavit to another affidavit? Michelle also filed the counter-affidavit sa serious illegal detention at torture complaints ni alias Totoy. Miss World Philippines 2026 Asia Rose Simpson also speaking up about the sexist remarks ni Congressman Bong Suntay kay Ann Curtis. Sa The Daily Dish ng Billionaire News Channel, Simpson shared how she plans to use her platform to challenge the objectification of women. First of all, Ann Curtis, she handled herself very well. What she said was very true, and it's sad to see the objectification of women, even though we've tried so hard to, human rights, honestly. And so for me, we can't change other people, but we can be the voice for those who do not have a voice. And so for people in platforms and in spaces like public platforms, for example, like you were talking about me and being Miss World Philippines 2026, I think that it's a good way for you to be an example, because the only way to show someone that they can have or that they need something is to show them that you have it yourself. Simpson is vying for the country's second crown sa Miss World following Megan Young's victory noong 2013. But is she feeling any pressure? Well, I mean, there's always pressure in, good ways and bad ways. For me, I don't see it as, I have to win, I have to do this. For me, every competition that I join, it's about competing with myself. It's about doing the best that I can do, because if I look at the other contestants, if I look about, what are they doing, what are they wearing, what are they saying, then I'm going to lose track of my own. No details yet kung saan at kailan gaganapin ang pageant, but Asia said tuloy-tuloy lang ang kanyang preparations. Bukod sa Pinay style icons, Filipino designers also turn heads sa Paris Fashion Week. Kilalanin sila sa exclusive agenda report ni Europe corresponding Dick Villanueva. Walong Pinoy designer ang nagpagsabayan sa mga sikat na designer mula sa Europa at iba pang parte ng mundo sa ginanap na Paris Fashion Week. This is our 6th season in Paris. Meron kaming we have a designer. Oh, there's another one, the Caribbean. The design niya yung parang showgirl, the carnival, inspired by the carnival. And they featured mga parang European style, and then they have Asian, Japanese, modern design. Based on romanticism and red and black collection ni Michigan-based Pinay designer Marjorie Renier. Inarampa ito ng European at Pinay models at hinangaan ng fashion collectors at VIP guests. Ito yung aking collection for Paris is actually based on romanticism again, because every time I'm back in Paris, ang feeling ko talaga this is such a romantic place. So I still went with my red and black collection. So, and if you've noticed, I added some flowers, roses on the collection. Inspired naman sa mystery, romance at quiet glamour of Paris after dark, ang Kyra brand collection ni Japan-based Pinay designer Shaina Shima.
Hilangaan din ang collections ng 3 pang designer na sina Marjorie Kobayashi, Matit Edsel Pineda at Emily C. Elegance is shining light naman ang tema ng House of Sora ni Pilipina designer Dang Breca sa Global Glam Fashion. Nagpakitang gilas din sina Chloe Ville at Layli Butaki sa event na ginanap sa Ritz Hotel. Well, it's about elegance, shine your light, and as I mentioned, you have to be beautiful, not just inside, but it's also outside. It's also a combination of animals, something that flies, and elegance with all the shining, beautiful collection. Bukod sa designers, patuloy din ang pagbida ni Pinay fashion icon Heart Evangelista. Nitong Sabado, dumalo siya sa Lagad Republican sa Port District ng Paris at sa Place du Carrousel Dulub. 2 event din ang pinuntahan noong linggo sa Lacoste Roland Garros Stadium at Acris Palay di Tokyo na malapit lang sa iconic Eiffel Tower. Sa video ng BNC, pinaulakan din niya ang fans na magpakuha ng picture. Gayon din ang batang fan niya na nagbigay sa kanya ng personalized card. Patunay ang Paris Fashion Week na hindi nagpapali ang Pinoy sa mundo ng fashion. Para sa Agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France. Also stepping out for Paris Fashion Week, si heated rivalry star Hudson Williams. The actor stunned fans once again as he leathered up for Balenciaga's show. Una na rin siyang in-announce as the brand's newest face or so-called friend of the house. Back in January, Hudson made his runway debut sa Milan Fashion Week. Alex Ayala umabante pa sa Indian Wells Open at Justin Bieber ng bato ng bote ng tubig sa paparazzi. Susunod yan sa Agenda. Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour. Sa EDSA White Lanes, moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Inulan ng kritisismo ang isang lalaki sa social media matapos umanong magpanggap na PWD para lang makalusot sa priority lane ng LRT1. Pinaghahanap na rin siya ng mga otoridad. Ang detalye sa Agenda Report ni Ched Gatchalian. Umaani ng batikos ang lalaking ito na nakunan ng video habang tila nagpapanggap na pilay para lang makapasok sa priority lane sa LRT1. Iika-ika ang lalaki mula sa pila pero nang matap na ang nabili niyang ticket, siya mismo ang nagsabi ng burado na ang video sa TikTok pero ipinost itong muli sa X ng mga nakakitang netizen na kinundi na ang pagpapanggap umano ng lalaki bilang PWD o person with disability. Nakapost pa rin ang parehong video sa online platform na Threads na may caption na people with disability. Sa isang panayam sa Billionaire News Channel, binigyan din ng grupong Para Commuters Network na hindi dapat ginagawang biro o inaabuso ang priority lane. Dagdag ng grupo, dapat ding ugatin kung bakit may mga taong maabot sa ganitong punto. Bukod sa paghahabol ng atensyon online, anila sinasalamin nito ang hirap na dinaranas ng mga pasahero sa sistemang siksikan at mabagal. Kaya may ilan umanong napipilitang mandaya. Sabi naman ng grupong Rail Fans of the Philippines, isang community ng Philippine Railways and Transit Enthusiasts, hindi dapat tularan ang ginawa ng lalaki sa video dahil nagdudulot ito ng diskriminasyon sa mga PWD lalo na sa may mga kapansanan na hindi kita. Dagdag nito, dapat bigyang respeto ang mga pasaherong PWD. Umabot na sa mahigit 600,000 views ang video sa X. Hinahanap na rin ng DOTR ang lalaki at kapag napatunayang nagpanggap nga na PWD ito, ay ibaban siya sa lahat ng tren. Giit ng DOTR, hindi dapat pamarisan ang mga ganitong maling gawain para lamang makaisa sa kapwa. Ang LRT1 management naman, iniimbestigahan na rin ang insidente. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel.
Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng langis, tuloy pa rin ang pag-arangkada ng motorsports community. Sa Pampanga, ginanap ang kauna-unahang R33 Motorsport Fest kung saan nagtipon ng mga racer at iba pang car enthusiasts. Yan ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga. Roaring engines, tires screeching, and adrenaline-filled air. Hindi natinag ng big-time oil price hikes ang racing fans sa first ever R33 Motorsport Fest sa Pampanga. Iba't ibang motorsports disciplines ang tampok sa event, from drifting, gymkhana, motocross at push bike para sa mga bata. Ayon sa businessman at organizer nitong si Raymond Ronquillo, the goal is to bring the car and racing community together. Kaya nga po natin to ginagawa para po syempre hindi rin po natin maramdaman yung problema po ng gobyerno, problema po sa labas, yung mga gera. So ito po parang mabalik po yung kumpiyansa ng mga tao sa sarili. At syempre po para po mabuo, alam nyo naman po pag nagkikita-kita ang mga motorsport enthusiasts, diyan po nabubuo yung transaksyon. Ayon pa sa kanya, nasa 80 ang sumali sa motocross, 30 sa drifting, at 40 naman sa gymkhana. Pero bukod sa race competitions, kabilang din sa mga activity ang pagtuturo sa mga participant ng tamang pagmamaneho at pagkakarera. Kaya pa? Kaya pa? Okay ba? Tinuturo po namin sa mga motorista, syempre unang-una yung don't do it on the street, do it on the track para po yung safety po syempre ng maraming tao. Yun po ang advocate po namin dito po sa motor fest po na to. Dumating sa event sila Senator J.V. Ejercito at LTO Chief ASEC Marcos Lacanilao na nag-express daw ng kanilang suporta para sa motorsports community at para tugunan ang kanilang mga hinaing. Ito man ang inaugural R33 Motorsports Fest, but Ronquillo says this won't be the last, hinting at more track events on Sundays throughout the year. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionario News Channel. Alex Ayala is on to the next round ng Indian Wells Open sa California. Nanaig kasi siya sa muling pagtutuos nila ni world number 4 Coco Gauff. Narito ang agenda report ni Sheila Salaysay. Nagpapatuloy ang kahangahangang kampanya ng Filipina tennis sensation na si Alex Ayala. Umusad na siya sa round of 16 ng prestiyosong BNP Paribas Open sa Indian Wells matapos mapilitang umatras dahil sa injury ang world number 4 na si Coco Gauff sa kanilang round of 32 showdown. Mula pa lang sa mga unang laro, kapansin-pansing kontrolado na ni Ayala ang laban. Mabilis na nakalamang ang Rising Filipina sa 5-2 sa unang set, gamit ang agresibong baseline shots at tuloy-tuloy na returns na naglagay sa American star sa matinding pressure. Humiling naman ng medical timeout si Gauff para ipasuri ang nararamdamang discomfort sa kanyang kaliwang braso, matapos magkaproblema sa kanyang serve at makagawa ng ilang double faults. Nang magpatuloy ang laban, nanatiling kontrolado ni Ayala ang takbo ng laro. Tinapos niya ang unang set sa 6-2 bago agad na makuha ang 2-0 na lamang sa ikalawang set hanggang sa tuluyang magdesisyon si Gauff na hindi na magpatuloy ang laban. Ito ang ika-4 na career victory ni Ayala laban sa isang top 10 player matapos talunin noon sina Jasmine Paulini, Madison Keys at world number 1 na si Iga Swiatek. Kasabay nito, nagbigay si Ayala ng mensahe para sa lahat ng kababaihan sa pagdiriwang ng International Women's Day. Naghayag din siya ng espesyal na pagkilala sa kanyang ina na isa sa kanyang pinakamalaking inspirasyon sa kanyang tennis journey at maging sa nakatunggaling si Gauff. I want to say thank you to all the incredible women who have paved the way and who have advocated for themselves and for other women. Among them is Coco. So thank you, Coco, for being an amazing competitor and amazing role model. And I really hope that everything is well and you will recover soon. I also want to say Happy Women's Day to my mom, who is there.
everyone that she is and for helping me become the woman that I am. Naghihintay kay Ayala sa round of 16 ang ika-14 na seed na si Linda Noskova na nagwagi laban kay Sorana Cirstea sa isang mahigpit na 3-set na laban. Nakatakdang magharap sina Ayala at Noskova sa Marso 11, Miyerkules, sa pagpapatuloy ng aksyon sa BNP Paribas Open. Para sa agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Napuno na naman si Justin Bieber sa paparazzi. Sa video ng TMZ, kita ang pop superstar being swarmed by photographers sa isang parking garage sa West Hollywood. Visibly frustrated, Justin later covered his face and hurled a half-empty water bottle nang pasakay sila ni Hailey Bieber sa black SUV. The couple quickly drove off at wala naman tinamaan ng bote. Justin has had several run-ins with paparazzi. Last year, nag-viral siya nang sabihin sila ng quote, "It's not clocking to you that I'm standing on business." That phrase became a meme. K-pop superstar Jennie also facing backlash for allegedly being rude sa fans. Sa viral video during Paris Fashion Week, kitang tilang wala siya sa mood na mag-sign ng autographs. She can also be heard saying, "Can I please have my day?" At stressful daw ito para sa kanya. But she proceeded to signing the items anyway. Para sa ilang netizens, deserve ni Jennie ng space, especially during her private time. Some also pointed out that these aren't fans but resellers who are stalking her. May nag-post pa ng another video of her happily interacting with real fans. But others can't help but compare her kay fellow Blackpink star Lisa, who was seen being kind even sa resellers. Ayon din sa isa pang ex-user, Blackpink Rosé needs to give lessons on how to treat fans. On to another Blackpink superstar. Nag-share si Jisoo ng ilang BTS pics ng taping ng Boyfriend on Demand sa Cebu. Kasama sa mga ito ang co-star niya si Seo In-guk, who was appointed Philippine Tourism Ambassador for Korea last year. Na-feature ang mga tourist attractions ng Cebu sa ilang episodes ng newly released series. The show is about an overworked webtoon producer who tries out viral dating service for shot at romance. Mapapanood ang Boyfriend on Demand sa Netflix. Isa pang usap-usapan sa social media ang pasabog na OOTD ni PBBM sa New York. The president came there in style wearing a long coat, red scarf at fedora hat. Ayon sa ilang netizens, world-class ang outfit ng Pangulo and serving looks at leadership. We also talk about it sa The Daily Dish kanina, and here's what we think. I gotta say, I like his Mr. outfit. President, I am really checking and approving the outfit today The scarf because is scarfing. He is the doing scarf it is right. scarfing. The hat is hatting. So The hat is hatting. Ferdy The coat is coating. If Ferdy Salvador approves of it, you know you're in the good. You know, okay. What is the one thing that elevated this outfit? The hat. I think it's a hat. For me, it's a scarf. It's the hat. but the scarf's color really made it. I would agree that it's the hat because take out the hat and just have the scarf. It's It wouldn't just pull it average. up this way. Men in Black. Ayan. O, pinagluluksa po namin ang halaga at presyo ng langis. Kaya po kami nakaitim lahat ngayon. Nakapagpagas ka na? Of course. Yes, wow, masinop. Ikaw nakapagpagas na. Pa-full tank na rin. Wow. Ayan, kaya... Eh si NBI Director, kaya nakapagpa-full tank na po kayo? Electric car daw si Sir. Tsaka dapat wala na yung yung backup. Wala na yung backup. Oo, May backup pagka po ba ganon. kayo? Ay, mamaya na lang kakausapin ang NBI Director Tungkol sa ni presyo Pinky ng Web sa On Point. gasolina. Oo, gasolina. Pero hindi ba kasunod na talaga nun? Look, 4-day work week, di ba? Napag-usapan natin ito. Last week. Oh, last week. Pag nga naman 4-day work week, kawawa din si empleyado kasi tataas ang Kuryente sa niya. bahay. Sa bahay. Pagkain, di ba? Ganon din yun eh. Electric fan na lang.
Electric fan, walang init. Ako nga nag-electric fan na eh. Oo, para minus gastos, sayang naman yung ilang... Hindi ako naniniwala. Napakayaman po niyang si Ferdy Salvador. Hindi ko. Tama po, electric fan, tapos ilang oras lang papalimigin yung kwarto, tapos patay ng aircon. Ganon. Yes. Tama yun. Kung saan ka makakatipid, do it. Di ba dapat masinop? Oo, not just because magmamahal, pero kung kaya mo naman yan daily, why not, di ba? It's good for the planet. Yeah, Very good for the it's planet. Good for the planet. O kaya maki-aircon tayo sa mall. Pero dapat may bakit ka. Pwede mo maglatag doon? Hindi pwede maglatag sa mall. Bawal. No? Bawal. Nakapalisin Malapit tayo. Pero kung magdadala ka ng maliit na unan, tapos uupo ka, pag pikit mo mata mo, pwede na rin. Oo, hindi ba? Hindi halata. Sa poste, gumanong ka. At sino ang may kasalanan ng lahat ng ito? Baka bombahin tayo, wag na Hindi ko nasasabihin. alam ni Ginoong Matibag kung sino yung sinasabi ko. Okay. So anyway, tipid-tipid muna. Tipid-tipid Yan ang muna kailangan tayo. natin gawin. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako naman po si Ferdy Salvador. At ako si Corina Sanchez Rojas. Munti ko pang makalimutan ang aking pangalan. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.